Magandang umaga po sa atin lahat, Quezon. Salamat po sa Panginoon sa araw na silayan po natin. Salamat po sa lakas ng Diyos at ibinigay niyo po sa atin sa umagang ito. Unahin po natin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang salita. Buksan po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Mga kapatid, napaka-importante po ang salita ni Lord. Ito po ang may kapangyarihan na tayo po'y maligtas. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa 2 Peter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Nang inakala ng ilan, sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ulitin ko po, hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Mga kapatid, ako pa pala si Pastor Evangelist Jedi. Nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos sa bawat sulok ng Pilipinas, ng Luzon, Visayas at Mindanao. At narito naman po ako sa inyong lugar sa Quezon upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na ang Panginoon Jesus Christ ay nais niya po kayong bahagian, na gusto niya po kayong maligtas. Dahil alam naman po natin na ang Panginoon ay babalik na po. At bago siya babalik, magkakaroon ng sakuna. Mga kapatid, bago mangyari ang sakuna, magkakaroon po ng malakas na lindol at i-rescue ka ng Diyos bago pa mangyari ang matinding sakuna. Gusto niya po kayong maligtas. Ayaw niya po kayong mapahamak. Kaya't mga kapatid, mas mabuti pa na bumalik tayo sa ating Panginoon. Unahin po natin siya. Siya lang po ang tanging makakaligtas po sa atin. Wala nang iba kundi si Jesus Christ. Nais kong ibahagi po ang salita ni Lord sapagkat kung basahin po ninyo ang salita ng Diyos sa panahon ni Jonah, pinalaan niya ang Ninive. Sa panahon ng Ninive, sinabi niya po sa lugar na magsisi at talikuran ng kasalanan. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya tinuloy na gunawin ang Ninive. Kapatid, ang Panginoon, kung may nakita siya sa ating buhay dito sa Quezon, na handa tayong tumanggap sa kanyang salita, handa ang Diyos na baguhin niya ang kanyang pasya. Huwag po nating hayaan ang salita ng Diyos ay mawawala lang sa ating mga isipan. Alam niyo po, sabi ng Biblia, kung sino man ang hindi tatanggap ng kanyang salita, ipapag niyo ang alikabok sa kanilang bayan, at sa araw na yan, mas masahol pa ang mangyayari sa Sodom and Gomorrah. Kapatid, siguro nabasa po ninyo ang aklat ng Biblia. Hindi po sinungaling ang Diyos. Ito po ay sinulat niya upang tayo ay matuto sa mga kamalian ng mga tao noon. Sila po dati nagsamba ng mga Diyos-Diyosan, kaya't sinabi ng Diyos, bumalik kayo sa akin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa atin kundi si Jesus Christ lamang. Hindi ang mga Diyos-Diyosan na gawa lamang ng kamay ng tao, kundi ang Panginoon at siya lamang ang makakapagligtas sa atin, ang anak ng Diyos na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. At dito po ang salita niya
Ito po ang salita ng Diyos na sinulat niya po sa atin. At nais ng Diyos mangusap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang aklat, ang Biblia. Gusto niya po kayong kausapin araw-araw. Sa katunayan, ang Diyos nandyan lang lagi sa ating tabi. Kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Kung basahin po natin, maririnig natin ang boses ng Diyos. Kapatid, huwag po natin hayaan na ang ating bayan, Quezon, ay magkaroon ng sakuna. Bumalik tayo sa Panginoon at magsisi at tanggapin natin siya na wala ng ibang Diyos kundi naliban lamang si Jesus Christ of Nazareth. Siya lamang ang Diyos na matay dahil sa iyong kasalanan, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. Handa ang Diyos na tumanggap sa atin. Sabi nga niya, hindi niya nais na ang isang tao ay mapahamak kundi tumalikod at magsisi sa kanyang kasalanan. Kapatid, nais ng Diyos makipagtipan sa inyong lugar. Hindi niya nais na kayo'y bagyuhin, lindulin, o papahamak sa anumang salot na darating sa atin. Huwag natin patigasin ng ating mga puso, kundi buksan po natin upang tayo, mga kapatid, ay patawarin at tanggapin sa ating Panginoon. Maraming lugar na po akong napuntahan, at sa mga lugar na puntahan ko po, hindi sa pagmamalaki, kapatid, nasa lanta ng mga bagyo, salot, lindol, at nais ng Diyos ngayon na kayo po ay patawarin at baguhin ng Panginoon. At ayaw niya po tayong mapahamak dito sa inyong, ayaw ni Lord na mapahamak po kayo, kaya tanggapin niyo lang ang Panginoon na wala nang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Madali lang po, kapatid. Ito ay simpleng panalangin lamang. Quezon, sabihin mo lang sa puso mo at tanggapin mo ang salita ni Lord. Sabihin mo lamang, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan at naniniwala po ako na kayo ay namatay, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. Lord, simula ngayon magpapakilala po kayo sa pamamagitan ng iyong salita, ang aklat ng Biblia. Lord, maunawaan ko po ang iyong salita at baguhin niyo po ako. Amen. Kapatid, ako po pala si Pastor Evangelist Jedi. Galing pa po ako ng Mindanao, Visayas, Luzon. Balik na naman po sa Visayas, Mindanao. Ito po ang ministry ko po upang ibahagi lang po ang salita ng Diyos dito sa Pilipinas. At nais ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya sapagkat malapit na siyang darating. Kapatid, kung tinanggap mo ang salita ni Lord ngayon, isa lang po ang sasabihin ko po, pinagpala ka ng Panginoon at ikaw po ay tatanggapin ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat at lalo na po sa ating Panginoon na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Maraming salamat po, Quezon. God be the glory. Amen.